Hello guys, nandito na naman ako sa isang site namin. Tapos na yung pagpurma ng slab. Ang hindi pa tapos ay itong beam. Huling tinatakpan namin yung pares ng beam. Yan, ito yan. Ganyan yan. Ito yung poste, tapos beam yan. Itong forma ng beam ay ito, nilalagyan namin ng alambre para italin namin yung pares niyang forma dito. Kasi may sizes yan. Ito 400 cm na forma. Yung din ang ipapares namin dito, tapos bubutasan namin ito, bubutasan namin ng drill para tatalis, pagpaparisan to, itatali doon sa labas. Yan, lahat yan nakaready ang alambre nya para doon sa itatali mo doon sa labas para hindi mabiyak pag magbuhos. Ito naman yung sa beam na cross beam nya. Yan. Ito may stropole siya, kaya malagyan din dito. Ito yung beam nya ay may buhos sa gilid bago yung beam. Diretso na nabuhosan yung wall nya, tapos sa taas beam, diretso yan, sabay buhos. Tapos yung hagdan ginagawa pa. Yan, ganyan naman ang paglagay ng braces ng forma ng wall para matibay. May mga pipes yan. Yan, nasa gilid ng baybay kami kaya napakainit ngayon. Ang temperature ay nasa 35 degrees Celsius. Summer ngayon. Kaya meron kaming iyan para hindi masyadong mainit. Yan, yun, nakaabang na yung mga forma dyan para yan yung bubutasan na ipapares namin dito. Dito kasi nauuna yung forma bago maglagay ng bakal. Kaya yung bakal na ginagamit, yung stirrups niya ay litrio, tapos paparesan ng parang kawit niya. Ito may butas-butas to kasi malalagyan ng stropole. Ito yan, malalagyan ng stropole dito, styrofoam, ganyan, bago lagyan ng bakal tapos yung buhos. Yung karamihan ng bahay dito nilalagyan na ng styrofoam. Yun yung parang pampaano ng pag mag aircon ay hindi lalabas yung lamig, or pag maglagay naman ng heater ay hindi lalabas ang init. Yan, kailangan nakaready yung alambre na pangtali. Ito na yung nalagyan ng styrofoam. Yan sa slab na lagyan, tapos dun sa gilid. Dun sa gilid kasi may wall na naman yan, may dingding yan, malagyan ulit ng styrofoam. Yan yung sa beam nya. Ito yung sinasabi ko na mauuna muna yung mga beam na pormahan bago ilagay yung bakal. Kasi yung mga bakal mabibigat, malalaki, kaya ang
bakal na ilalagay ay yung stirrups na ilalagay ay yung literio para hindi mahirapan yung paglagay ng bakal kasi malalaki ang bakal nito ay nasa 20 to 22. Yan. Itong walang styrofoam ay sa ilalim kasi meron ng styrofoam to doon sa pinaka foundation. Bago buhusan ng foundation may styrofoam na yun. Yan. Tapos yung hagdan dito, ang laging nahuhuling nagagawa ay hagdan, lalo na kung mag-isa lang yung gumagawa ng hagdan. Kaya ito hindi pa siya tapos. Kailangan italing mabuti. Ito kasi yung sabay ang buhos, pati hagdan, dingding hanggang sa slab. Kaya kailangan matibay yung forma. Kaya ganyan ang paglagay ng forma. Hello guys, nandito na ako sa site yung kahapon. Ito yung mga pagbabakal. Ito na yung pagbabakal na naumpisahan. Iba yung gumagawa ng rebar dito sa hagdan, tapos iba naman dito sa taas. Ito na itaas na yung mga bakal, itinaas ng crane. Inumpisahan yung paglagay ng rebar ng beam doon sa gilid-gilid, lalong-lalo yung doon sa mahahabang span. Mahuhuli na lang yung mga sa cross beam niya. Kasi kailangan yung malalaking beam talaga ay yung nasa gilid-gilid mo na. Yung nakapatong mismo sa poste. Ito na, nakalagay na yung mga stirrups niya. Yung stirrups nito ay yung sinasabi ko na U, tapos may panagit na lang na parang pangkawit. Yan. Mahuhuli na lang itong mga maliliit na cross beam. Yan, hanggang dito na lang tayo, at kung meron kayong mga katanungan ay mag-comment lang kayo, and then paki-subscribe at paki-click ang all para ma-notify kayo pag merong sunod na video.